Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pagising nga po namin kaninang umaga ay dumiretso nga po kami kaagad dito sa bahay nila nanay. Narinig ko po kasi na parang gising na si baby dahil umiiyak na nga po siya Kaya nagpaalam nga po ako kay mama. Sabi ko nga po sa kanya ay dito nga po muna kami ni Tita Yani. Sinama ko na nga lang din po siya mga kalabs. Ang cute-cute nga po ni baby mga kalabs at ang pogi-pogi. Ang cute-cute niya nga pong laruin mga kalabs. At parang ang ganda-ganda nga po ng gising niya. At nung bumalik na nga din po kami dito sa bahay ay kumakain na nga din po pala si Papa. May pasok pa rin po kasi si Papa ngayon. Ayan nga at bagong gupit pa nga po yung Papa ko. Gustong-gusto niya nga po talagang magpapagupit ng ganito. At dumating nga din po pala itong pinsan kong si Jella at bagong gising nga lang din po siya. At nagmano nga lang po siya kay Papa. Tapos sunod naman nga po na dumating ay etong si Kulot. Parang sobrang sarap pa nga po ng tulog niya dahil namamaga nga po yung mga mata niya. Nag-bless at nag-hug nga lang din po siya kay Papa. Pagkatapos nga pong kumain ni Papa, ayan at sinusuot niya na nga lang po itong sweater niya dahil paalis na nga din po siya. Narinig ko nga din pong nagtatawag si Lolo ng taho kaya ayan at lumabas nga po kami para bumili. Bibili din po pala yung isang pinsan ko, tag-isa nga daw po sila ni Kulot. Habang ako naman ay dalawa nga din po itong binili ko dahil tag-isa nga po namin ng tita ko. Alam ko po kasing gusto din niya ito. Ayan nga at inabot ko na nga din po yung taho ni Tita Yani. At dito ko na nga lang din po kinain sa bahay yung taho ko. Ang sarap nga po talaga ng taho sa umaga, lalo na po pag mainit. Maya-maya nga po mga kalabs ay dumating na nga din po yung kaklase kong si Tea. Nako at may dala-dala pa nga po siyang pang-ulam na maluto. At may saging pa nga mga kalabs. At may pang-merienda nga din pong puto. Yung ulam nga po na dinala niya ay yun na nga lang daw po yung lulutuin ni Mama sa pangtanghalian namin. Kasi nga mga kalabs, baka po abutin kami ng hapon sa paggawa ng report namin. Itutuloy po kasi namin yung hindi namin natapos kahapon. Eto nga at nagluluto na nga din po kami ng tita ko ng noodles para nga po sa almusal namin. Sinubukan niya nga din pong magbiyak ng itlog dito sa noodles pero nahihirapan daw po siya. Kaya nung hindi niya nga po kaya ay binigay niya nga po sa akin at ako na nga lang daw po yung magbiyak. Kaya siya na nga lang po yung naglagay ng mga sauce. Dito po kasi natulog si tita ko kagabi. Nagpaalam nga po siya kay mama niya na dito siya matutulog. At pagkatapos po pala naming makapagluto ng noodles, sabi nga po ni mama ay kakain na nga din daw po kami. At dito na nga din po pala kumain yung dalawang pinsan ko. Si tita ko na nga po yung naglagay ng mga ulam sa plato ng mga pinsan ko. Mainit po kasi itong noodles at baka matapon sa kanila Tinatawag nga din po namin dyan si Tea pero sabi niya nga po ay tapos na nga daw po siyang kumain. Sabi nga po ni mama ay kahit mag-noodles lang daw po siya pero busog na nga daw po talaga siya. Pagkatapos nga po namin kumain ng tita ko, ay naligo na nga din po muna kaming dalawa bago nga po namin simulan yung report namin para po mas presko at makapag-isip kami ng maayos. Maya-maya ay dumating na nga din po yung isa pa naming kagrupo na si Clyde. Kaya inumpisahan na nga din po namin itong report namin. Dito na nga lang po ulit kami sa kwarto gumawa ng report. Mas makakasulat po kasi kami dito ng maayos. Kapag po kasi sa mesa kami ay hindi nga po namin ito magawa ng mabuti. Medyo madami pa nga po itong isusulat namin sa Manila paper. Habang ginagawa nga po namin yung report, si Mama ay nagsimula na nga din po siyang magluto ng pananghalian namin. Sinabawan nga lang po sana yung ulam namin. Pero tinanong nga po sa amin ni Mama kung gusto ba daw namin itong dagdagan ng sinigang.
At ang sagot naman namin ay opo, para po mas lalong masarap. Chinese pechay po pala na gulay yung hinalo ni Mama dito. At pagkatapos nga pong magluto ni Mama ay tinanong na nga din po niya kami kung gusto na namin kumain. Kaya syempre, pumayag na nga din po kami dahil nakaramdam na rin po kami ng gutom sa mga oras na yan Lalo na masarap po itong sabaw dahil mainit. Wala pa nga pong oras ng merienda mga kalabs ay kinain na nga din po namin itong puto na dinala ni Tea. At dito na nga lang po kami sa taas kumain nito. Yung ibang puto nga ay nakain na nga din po namin kaninang umaga. Parang magpahinga nga lang din po kasi kami habang kumakain. Medyo konti na lang din naman na po yung gagawin namin. Sa totoo lang ay masarap nga din po itong puto mga kalabs. At gustong-gusto nga din po namin. At nung medyo madami na nga din po kaming nagawa sa report namin, ay napag-usapan nga po namin na kukuha muna kami ng mansanita mga kalabs. At nilagay pa nga po namin dito sa bowl. At medyo napadami nga din po kami ng kuha Hapon na nga din po sa mga oras na yan. Pero napag-usapan nga po ng mga kaklase ko na 5:30 na nga lang daw po yung uwi nila. Ayan nga at bumalik pa nga po si Clyde at Tea para po pumitas ng mansanita Nag-enjoy po ata silang dalawa sa pamimitas. Nako mga kalabs, at nakaramdam na naman nga po kami ng gutom. Kaya sinabi nga po namin kay Mama kung pwede nga ba kaming kumain ng kanin. May natira pa naman po kasing ulam kaninang tanghali. Yun nga lang ay naubusan nga po kami ng kanin kaya humingi na nga lang po kami kay nanay. Mabuti na lang at meron pa at medyo madami pa nga po. Kaya ayan mga kalabs, nakapagmerienda nga po kami ng kanin. Okay na nga din po ito, at least mabubusog nga po kami. At nung 5:30 na nga din po mga kalabs, ay nagpaalam na nga din po yung mga kaklase ko sa amin. Pinatawid na nga lang po namin si Tea, pati po si Tita Yani. Halos magkalapit lang din naman po yung bahay nila. Habang si Clyde naman ay nauna na nga lang po siyang umuwi sa kanilang dalawa. Malapit lang din naman po yung bahay nila sa amin. Bye-bye po mga kalabs!